Magandang araw mga kabayan. At pag-uusapan po natin ngayon, itong reaction po ni Manong Chabet na hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ngayon sa mga Marines. Kung saan po mga kababayan, sila na nga po nag-expose ng corruption, sila na ang tumulong sa gobyerno para papanagutin ang mga sindikato, magnanakaw sa kaban ng bayan, abay lumalabas na sila pa ang sinisira. Ngayon, ito panoorin muna natin ang reaksyon ni Manong Chabet. So maliwanag po rito na sinisiraan ngayon itong mga bayani natin na lumabas. At iniimbestigahan yung hindi raw maganda ang pag-retire nila. Ang imbestigahan nila yung Commander-in-Chief, yun ang magnanakaw. Dapat yun ang imbestigahan yung Commander-in-Chief. Matagal na ito, bakit hindi nila masolve? Dahil ang problema, sila ang problema. Tama. Sila magpinsan ng problema. Hinahamon ko ni Bongbong Marcos, imbestigahan mo yung pinsan mo, ubos kayo lahat. Para O ayan, mga kababayan po natin. No? Magiging masama na naman si Manong Chabet dito sa pagsalita at sa paghamon kay Bongbong Marcos na panagutin itong si Martin Romualdez. Yan problema kasi dyan, Manong Chabet. Kaya hindi po magalaw-galaw itong si Martin Romualdez. Dahil baka nga naman, siya yung magiging Saldico 2.0. Baka mamaya bigla siyang bumaliktad at aminin niya na si Bongbong Marcos ang mastermind. Di ba? So, kaya siguro medyo pinoprotektahan siya at iniingatan siya ni Bongbong Marcos. Baka nga naman magsalita. Sino ba namang gago at bobo na Pilipino na maniniwala na walang kinalaman po itong si Bongbong sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa? Siya po yung presidente, siya po yung utak ng lahat. At kung talaga, ito maniniwala tayo kung nawala siyang kinalaman, kung ipapakulong niya ang lahat na involved. Maniniwala tayo na malinis siya kung ipapakulong niya pati mismo ang kanyang anak na sinasabing nakatanggap ng mali-malitang pera. Tama yung sinasabi ni Manong Chabet, no? Na sinisiraan po ngayon, mga kababayan natin, itong mga Marines. Mantakin mo, dapat unahin yung mga magnanakaw. Abay, inuuna nga ng NBI, itong 18 na Marines. Dapat ang ombudsman maging patas. Dapat maging impartial siya. Ngayon pa lang nagsasabi siya na itong 18 Marines political motivated at binabato na naman nila kay Vice President Sara. Yung mga senador, congressman, Blue Ribbon Committee, ngayon pa nga lang sinisiraan na ni Ping Lacson. So paano pa ang mangyaring patas na investigation pagdating po sa 18 na Marines po natin? At mantakin mo, yung ibang grupo, galit na galit dito sa naging biro po ni Congressman Suntay sa isang babaeng artista. Pero pagdating po sa corruption, napakatahimik po nila. So talagang mga balat sibuyas po, yung nakaupo ngayon sa ating gobyerno. At ito yung mga nagmamayabang, no? Na si Bongbong Marcos daw ay puro trabaho, puro trabaho. Ang dami daw po infrastructure project na ginawa ni Bongbong Marcos. Ito nga lang yung pinagmamalaki niya Yung Kamuning Mountain, yung tawiran or yung footbridge na napakataas, pinaayos nila. Tapos parang akala mo nagbukas ng airport, nandun lahat. Kasama pa yung mga mainstream media. Paano kasi mga kababayan po natin? Excited na excited itong si Bongbong Marcos na mag-inaugurar. Yan pa lang talaga yung certified na tatak Bongbong Marcos. Pero nauna kasi na kanyang bubuksan ay hindi naman po sa kanya yun. Kundi proyekto ng nakaraang administrasyon. O, ito yan Daming media na hinakot. Traffic. Sila naglalakad Diba mga kababayan po natin na ika nga ang daming problema ng ating bansa. No? Ang daming korupsyon, mahigit 800 billion ang sinasabing dineliver ng mga Marines. Bakit sila pa yung pinag-iinitan ngayon? Kaya palagay ko, ako lang din, tama lang din siguro na nagkaroon ng mga kaso para mailabas nila. Pero alam naman natin, bias pa rin pagdating po sa investigation na mangyayari. Pera na naman yung gagalaw. At yung mga dineliver na pera ng mga Marines, yun ang gagamitin sigurado against sa kanila. Handa natin kung gaano karami po yung mga kongresista na involved. Ito, tingnan nyo Pasilip lang po natin mga kababayan. Sino-sino po yung mga alleged na involved dito, no?
At yung mga alleged na involved, ang yayabang pa niyan ha. Ayan o. Oh. Yan ang mga pagmumuka na alleged na nakatanggap ng mali-malitang pera. Sabi ng Marines. Na ngayon, imbes na tulungan ng ilang ahensya ng gobyerno, ipilit pa na sinisiraan. Ito pa, political motivated at dinidikit sa mga Duterte. Di ba? Ang kapal ng mga pagmumukha nila, no? Lalong-lalo na itong si Loistro. Mamaya puntahan natin ang video naman ni Vice President Sara kung saan, mga kababayan, ay may sinasabi siya na nangutang ng 8 milyon hanggang ngayon hindi pa nakabayad. Inagkaakusa pa sa kanya na siya daw ay corrupt, na siya daw po ay nagnakaw sa confidential fund. Pero ito, masusupalpal yung mga ito dahil ilalabas ni VP Sara yung mga karagdagang ebidensya na hindi pwede ipakita sa mainstream media. Yung mainstream media nga bayad, di ba, kasama po sa sinasabi ng mga Marines. Kaya ayaw ni VP Sara na ilabas muna at yung paliwanag tungkol kay Eric Crispiatos. Kaya may mga matinding pasabog na hawak ito si Vice President Sara. At ngayon, iniisa-isa niya na po sa kanyang programa na Tapang at Malasakit. Kaya panoorin niyo po mga kabayan yung Tapang at Malasakit. At siguro, puntahan na natin itong sinasabi kong congressman na nangutang kay Vice President Sara at hanggang ngayon hindi pa nakabayad at nag-aakusa sa kanya. Ito na, puntahan na po natin itong nangutang ng 8 milyon, ang kapal ng mukha, ngayon inaakusahan pa si Vice President Sara at gusto pang ipa-impeach. Ang kapal ng pagmumukha mo po, Chang Luistro, mga kabayan. Ito! Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May Naku, utang na kapal talaga, 8 million. May gana pang bumanat. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salin mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung salin, yung asawa Di ba kasama po yung asawa doon sa salin? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede. Di ba? Mali pa ngayon talaga yung salin ni VP Sara dahil pareho sila nagtatrabaho at negosyante po yung kanyang asawa, mga kababayan po natin. At tandaan din po natin, yung akusasyon nila na si VP Sara ay di umano nagbayad dito kay Madriaga, sunog din po yan sila. Kasi mantakin mo yung sinasabing ibinayad is 1 billion. Pero yung salin ni VP Sara is 88 million lang. Ano yan? Kailangan mangutang si VP Sara para ibayad sa gagong kriminal at kidnapper. Di ba? Pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa, tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. Ayan, kapal ng pagmumukha mo, Luistro. No? Yan si Salamat Speaker. Dahil kay Speaker, pumaldo itong si Luistro. At tandaan natin, mga kabayan, si Luistro, kasama po ito sa may allegation ng Marines na kasama po sa tumanggap ng mali-malitang pera. Sadyang napakapal talaga ng pagmumukha. At kung titingnan natin ngayon, mga kabayan, itong proseso ng impeachment kay VP Sara is chill na chill lang po itong mga kongresista. Kasi planado na. No, paano sila mag-response, paano sila kunwari magdidebate, ilang oras yung didebate, lahat po ito ay scripted na. Maliban na lang po sa hindi nila kalyado. Maliban na lang po sa mga gising at naniniwala na walang kasalanan si VP Sara. Walang pagnanakaw at nandyan yung COA report. Iyan lang po yung sumisira sa kanilang oras, yung mga sumisingit. Pero the rest po, paano sila bumoto, anong ilalabas nila, lahat po ay pinag-uusapan na ng mga yan. At halos linggo-linggo po, no, gaya nito Sabado-Linggo, ipanay meeting yan sila para pagdating po ng Lunes, Martes, pagbukas na magkaroon naman ng hearing, iyon na naman yung ibanat nila.
So, sinasabi nga ng Marines, tuwing nagkakaroon ng pagdinig against sa mga Duterte, may binibitbit po sila na mga paper bag. So, ang paper bag, 4 to 5 million yung bawat isa nito. So, grabe. Kaya yung mga kababayan natin, napilit pa rin sumusuporta. Siyempre, maliban na lang sa mga trolls. Alam natin, pag trolls talaga, halang yung bitukan ng mga yan. No? Ano pa yan? Katumbas yan ng kriminal. Dahil ang kanilang ginagawa ay kasinungalingan at pagnanakaw. At galing sa nakaw na pera, yun na pupunta sa kanila. Pero yung mga nagsusuporta na totoo namang tao, individual account naman, dito kay Bongbong Marcos, at galit na galit sa mga Duterte, galit na galit sa ating mga kalyado ng mga Duterte na lumalaban sa korupsyon. Ang tawag sa kanila dyan, bubuta nga. Kasi, ninanakawan na sila, ginagago sila, paulit-ulit na pangako ni Bongbong Marcos, na 10 ng kanyang pangako, 15 yung kasinungalingan, naniniwala pa rin sila. Ang tawag sa kanila dyan, mga bubuta nga. Kaya kung ayaw yung tawagin kayo, mga bubuta nga, no, magsalita na kayo. Lumabas na kayo, sumama na kayo sa laban kontra korupsyon. Kasi ang apektado sa pagnanakaw ay tayong lahat ng mga Pilipino. At yung pera na dapat napupunta sa serbisyo ng gobyerno, kasama yung kalusugan, edukasyon, transportasyon, libreng pabahay, napupunta sa mga magnanakaw na politiko. At isa po itong si Luistro, na ang kapal ng muka, may 8 milyong utang kay BP Sara, pero ang lakas mag-akusa kay BP Sara. Alam mo, hindi kailangan magngutang ni BP Sara. Hindi kailangan magnakaw ni BP Sara. Dahil, tingnan mo naman, napakasimple lang ang kanilang buhay. Hindi po sila yung tipong, sobra-sobra gumastos. Sa kanila kung anong meron, yun lang. Namumuhay lang sila na normal ng mga Pilipino. Kagaya natin. Ito mga politikong ito, may mga bahay sa ibang bansa, kung saan nag-travel, ang daming mga negosyo, wala namang trabaho. Ang trabaho nila is pagiging politiko lang. Kaya tama, ang kapal ng pagmumukha talaga nitong si Luistro, mga kabayan. So, sa programa ni BP Sara, naibalik yung tapang at malasakit. Napakarami pa po siyang mga ibinulgar. So, mga timeline kung paano nagsimula yung impeachment sa kanya. Kaya kung gusto nyo po mapanood ang buong episode, puntahan nyo po dyan sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. Siyempre, may mga short update, may mga short upload videos din po tayo. So, yan lang po. Maraming salamat. At kung kayo ay umabot sa video ito, pindutin naman yung like, subscribe, and share. Maraming salamat po.